Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at tuluyan niyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Malayo pa ang susunod na eleksyon pero ngayon pa lang mainit na ang politika. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kinakailangan mag-read between the lines Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa di ba? Nung hindi naging speaker si former President Arroyo, nung tinawag ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin na tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang ang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo to survive beyond the midterm. No? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics. No? Paglampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away. Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal ng hundreds of millions ng confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara Duterte, hindi ba nangyayari yan? Two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality ng walang blessing ng presidente. Maging ang dating tagapagsalita at chief legal advisor ni dating Pangulong Duterte may nakikitang lamat sa UNI-team. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, is body language that moves na gusto nang tumakbong presidente sa 2028 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2020. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.